Noong 1936 ay patuloy na lumalawak ang imperyo ng Britanya sa mundo. At yun ang panahon kung kailan natapos ng ni John ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng paglilingkod bilang mga tagapangasiwa sa malalayong lupain. Pumunta si John sa bayan ng Sarawak upang magturo ng edukasyon sa mga tao. Nakilala niya ito si Belensay at si Henry ang gobernador ng district. Nang dumating na siya sa bayan ng Sarawak, tinanong niya si Henry kung ano ang kanyang magiging trabaho. Ngunit hindi siya sinagot ni Henry. What's my job? Habang nagtipon-tipon sila, pinakilala siya ni Belensay sa kanyang ama na si Melaka, the headman of the longhouse nila. Habang nasa pulong, inimbitahan siya ng headman na uminom ng rice wine at agad naman niya ito tinanggihan, ngunit sinabihan siya nito ni Belensay na ang pagtanggi ay parang pag-iinsulto sa kanilang headman. Kaya ininom niya ito sabay tingin sa kanyang gilid at nagulat siya nang makita niya ang magandang dilag na ito. Kinagabihan habang nasa pagdiriwang, sumayaw ang magandang babae na ito. Natulala na naman siya na parang ngayon lang nakakita ng ganon kagandang babae sa buong mundo. Kinabukasan, pinakilala siya sa babaeng kinagigiliwan niya. Siya si Selima, ang babaeng makakasama niya sa kanyang longhouse bilang kanyang may bahay at ang magpainit sa kanya gabi-gabi. Nagulat naman ang binatang ito sa naging tugon ni Henry. Habang nagtinginan silang dalawa, ngumiti si Selima sa kanya sabay sinabi na gusto niyang makasabay matulog ang binata upang magpaturo ng mga lengguwahe at makipagsibakan. Napagbuntong hininga naman ang binata sabay tumanggi kay Selima, ngunit na insulto naman ang babae sa naging tugon nito. Habang tumatagal ng kanilang pagsasama ay naging magkalapit naman sila sa isa't isa. At nagkasundo sa kanilang bahay. Kinagabihan, habang nagsasalita ang binata ng kanyang lengguwahe ay sinasali naman ito ng dalaga sa kanyang lengguwahe. Habang nakahiga ang dalaga, tinanong niya ito si John kung mayroong nakasiping na siyang babae noon. Sinagot naman ni John na kailan may wala pa siyang nakasiping na babae hanggat hindi pa siya kasal. Naging seryoso naman ang dalaga at sinabi na magiging boring siya sa kama kapag makipagsibakan at ang magiging asawa niya hindi magiging masaya sa kanya. Ngumiti naman ang binata sa naging tugon ng dalaga. At sinabi na kailan may wala pa siyang nakilala na ganyang ka-open-minded na babae pagdating sa ganyang usapan. Lumipas ang ilang araw ay naging madalas ang kanilang pagsasama at pasalinan ng lengguwahe. Kinagabihan, bago matulog ay nakipagsalinan ang dalawa. Bawat hawak ni John sa katawan ng dalaga ay isinasalin niya ito sa kanilang lengguwahe hanggang humantong sa sibakan. Iniraro ni John ang mamon ng dalaga, ngunit mabilis siyang napatigil dahil first time niya palang ito ginawa. Masayang sinabi naman ng dalaga na tuturuan mo ako ng iyong lengguwahe at kapalit nito ay tuturuan kitang makipagbakbakan sa kama. Napa-oo naman ang binata at tinuloy ng dalaga ang nararapat gawin. Pinatungan ng dalaga si John habang umuungol ito. Kinabukasan ay naging masaya naman ang dalawa dahil naging successful ang kanilang operasyon. Lalong tumatagal ay mas lalong naging gabi-gabi ang sibakan ng dalawa. Bawat patak ng oras tuwing gabi ay naging matamis ang sinapit ng dalaga at binata. At sa kabila nito nagkaroon sila ng anak na naging resulta sa bawat gabi nilang bakbakan. Ngunit sa kabila ng matamis na pagsasama nito, mayroong balakid sa kanilang buhay na pinaghiwalay sila ng landas. Pinaalis si Selima sa kanilang bayan ng kanyang gobernador dahil hindi pwedeng magsama silang dalawa ni John. Subalit pinilit ni John na kinausap ang gobernador na gustong-gusto niyang makasama si Selima at ang kanyang anak. Hindi naging madali pero pinayagan naman ng gobernador si John, kaya hinanap niya ito si Selima at ang kanyang anak at namuhay ng mapayapa. Yan lamang at salamat muli. Pakisuntok naman ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para sa susunod na mga video.